Ong oras alas 3:05. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, adia si Ultra Frank Mendez. Maayong hapon, kumusta? O karong adlaw pizza 25 dining buwan sa Nobyembre o paspas kayo ang dagan sa panahon. Pero ingon sa pag-asa nga amihan ko no tugnaw na gabi mo ra magipaningot ako ulo nga mura man ko gikan ka basketball nga paningot ako ulo sa kaigang sahay sipyat ka po ang pag-asa. Anyway, just in case unsa magaling mabali ang dagan sa panahon, at least inyo ning na siren og dabawan ninyo. Good afternoon sa bag-o nato nga mga sukit nato nga mga tigpaminaw dinhi sa ato nga pagpadagan sa programa o manghinaot ko nga batasanon kini ninyo ang pagpaminaw sa ato nga programa kay ako pod sa akong kabahin nga paningkamot sab ko nga to the fullest extent ako nga maserbisyuhan ang ato mga suking mga tigpaminaw dugtong kini sa ato ang pagpangdawat sa inyo nga idusok nga mga pautana o paningkamutan ako labaw sa tanan nga mapasabot, ma-explain usab nako ni diha kaninyo no aron nga makatabang kini sa inyo hang pagpakisayon sa mga importante nga mga butang ilabi na kunisgutan nato ang pamalaod sa atong nasod sa pagkakaron. So maayong hapon, gusto ko lang usab nga paimudsan ang panahon nga doon na kita YouTube channel no nga pwedeng in kaso og laayan mo doon na sad mo i-double check pakisaran ninyo ang ato ang mga explanation dugtong sa mga pangutana. So mahimo nga maukay ninyo, matultulan ninyo ang atong YouTube channel sa Nuda Veritas program. Pinagi lang sa pag-type Nuda Veritas CDO. Ako balik ko na Nuda Veritas CDO. So pagtuplok ninyo diha, sigurado ko nga manggawas ang mga topic nga pagisgutan nato. Ang tanan diha gi-post diha sa mao nga channel, YouTube channel para nga duna kamoy kapilian. In kasog mahuman mo og paminaw, kung gusto nyo, paki-subscribe lang sa mao nga programa para pod ato ning ma-share, hatag kini ngadto sa uban. Importante maguni nga programa part no. Otherwise og di pa gini importante dated silbi ang atong programa. Dili may magbutang nini sa YouTube no. Apan ang tanan nga atong gitibay, gihisgutan nato dugtong sa ipadagat nga mga pautana gikan sa mga tigpaminaw, undated kini nga mga pautana nganuman tungod kay balaod sagad ang giskutan dinhi sa ato nga pagpadagan sa atong programa. So ang contact number 0917 704 3210. Akong balikon 0917 704 3210. So in kaso og doon na mo'y mga isango nga pangutana pwede na no sa Facebook sa Radyo Ultra no. Makita ko ninyo sa pagkakaroon na sa Facebook o mahimo pod nga magpadagat kamo sa inyong pangutana o ato po ko na nga ato bago ni explain tana ang ay mo katingala nga dinhi sa ato nga pagpadagan sa programa kuha ni kining discussion kini part no dili kini nga ang tubag sa inyong tagsa-tagsa ka mga pangutana minugbo kon outline. Kini discussion gini para pagpasabot sa ato mga suking tigpaminaw
og sabton pod nila. Kay kung mubuon na to ang pagpasabot, doon ay dako nga puruhan nga di nyo masabtan ang atong pagtubag. No, panalitan karon. Kano sa ka man matawag nga akusado. Di ba? Di man na mahimo nga move on nimo ang pag-istorya, pag-explain. Kano sa ka man mahimo nga respondent. Kana inyo nang kakadunggan pero ang tinuod wa ninyo mahibaw-ig yun unsa iyahang purpose o kano sa nato sila mahimong matawag nga respondent or kano sa po dato matawag ang usa ka tawo nga nagatubag og sumbong akusado. Di ba? So ato nang i-explain kung doon na pataigo nga panahon kay ato mga i-priority ang ubang mga pautana gikan sa ato mga suki nato nga mga tigpaminaw. Okay? Sige. Dirita sa una nga pautana tanaw nato og naabay pautanang abot dinhi. Sige si Junjun Makas. Sige si Junjun ang una. Oy, good afternoon ni Ma'am Elizabeth Basilgo. Dindapita sa Lumbia sa kinatibuk-an niya nga mga kauban sa Panimalay, dindapita sa Lumbia. Ang Lumbia part sa ka-fast developing barangay. Diring dapita sa uptown. Kaya daghan na kay mga subdivision na to diha. Kunya bugnaw pag yun ang palibot. No? Kay naka-bungtod-bungtod man na. Good afternoon po ni Ma'am Faye Mondia. Dihang dapita sa Pualas, Baungon Bukidnon og sa tanan nga mga suki na to nga di na ko madahan. Kaganina mi lutaw sa atong programang Pulso ang usa sa atong mga karaang suki si Niceforo Abilidas o Niceforo Malto Abilidas sa Misamis Occidental bayng hapon. O gusto ko mga musta din dapita sa Leyte kay dunay duhata ka mga suking tigpaminaw diha nga mga diehard si Samuel Duldulya o ingon man po si Mr. Arindain, no? Kung wa ko masayop, sorry kung nalimot ko completely sa imong apelido. Murag Arindain, ang first name na lang ang ako ang i-recall og namino ka man og galing paki-remind kay gabungawo ng gyud ko. Oo. Alright, nalasige. Sa tanan unahon nato pagtakol ang pangutana gikan kang Junjun Makas, no? Alright, sige, throwback ni Junjun Makas. Nuda Veritas, tungod sa iyo programa Sir Frank, yun ha? Tungod sa iyo programa Sir Frank, na edukar ko labi na bahin sa kaso ni Castro kung unsa tong advice you dire maupod ang tubag ni Sal Panilo. Maupod si Sal Panilo gipangutana sab. Mao lugar may og explanation na Junjun. Mabay abot nimong ipasabot. Busa kabalo nako nganong di pa siya gakapriso tungod sa apila. Apan kadtong di pa suhito sa balaod magsige ra gyud tog comment sa FB nganong di pa siya mapreso. Korek o musuko na gyud to kay nganong di man gakapreso mo kana mo kene, no? Tungod kay wa man niya maibaw ang proseso. Oo. Katong dili pa suhito sa balaod magsige ra gyud og comment sa FB nganong di pa siya mapreso maski convicted na. Kudos aning programa idol na nagwapong Sir Frank. Oy, katong last word mo tong ganahan ako. Oo. Ay katong uban wa naman to John. Oo. Pwede na ko nga di magbali-bali dito gid sa last word nga imong gilitok. Ganahan kay kun nadto. Sige John, salamat kay John ha. Si Salvador Panilugi pangutana po din siya. Maupod ang tubag ni Sal Panilo. Busa kabalo nako nganong di pa siya gakapriso tungod sa apila. Okay, nala sige. Thank you John. Amang kakaron. Kining trabaho ka or ga relax ka. Gikan ni Ibor Hamot, Nuda Berita, Sir Frank,
makapangayo ba ang inahan sa bata ngadto sa amahan og sustento maski wala ang pangalan sa amahan sa bata sa birth certificate? Kay naay gasugilo nako nga pangitaan sa DSWD ang pangitaon siguro pangitaan sa DSWD ang birth certificate nga proof if amahan bagayod siya. Kana siya mga irrelevant man na kanang pangayon sa DSWD. Primero, kung mangayop kag assistance ngadto mismo sa amahan, pwede man nimo idirekta paghangyo na ikaw inahan kaila kagyod og kinsa kay amahan ining ako ang anak sa pagkakaron. Kasagaran sa akong nadunggan, ilabin akong mapaangkan ang maong babae. Talag sara sa mga laki nga gadinay nga dili sila ang amahan sa maong bata. Kasagaran gaangkunon ni nila, pero wa lang pakasli ang maong babae. Unya, kinanglan nga ang inahan mo demand for support. For support. Na ay mga gahi na ipagi pa sa DNA, na ay mga gahi. Talagsara ng mga gahi part. Pero sagad sa ako madunggan, no? Sagad sa ako madunggan, ang mga kalalakinan nga makasala sa usa ka babae, ga-support yun. Ga-support yun. Ilabi na kung doon ay demand gikan mismo sa inahan. Oo. So, makonsensyahan man po ang amahan na dili siya mag-support. Pero naipila ka lugas. Na mag-exception sa general rule. Pero naagyoy kasagaran sa ako magakadunggan, gisuportahan sa amahan. Illegitimate child. Selby. Naasay uban nga di na kinahanglan nga sila hangyoon ang kalalakinan, ang laki. Di na kinahanglan. Ang laki mismo mo'y magboluntaryo. Kunya naasay uban nga palitan magahi karon, no? Or nakalimot ba ka siya? So nay ubang nga mga inahan concern kayo sa welfare, kaugmaon sa maong anak. Kini sila mag-notify, magpahibaw in writing sa amahan nga suportahan ang maong anak. Gani man, nay uban part nga walang siguro gid pa kasili. Maybe at the time dili pa sila preparado. Naay mga ginikanan or inahan nga formal magpadangat sila og suwat hangyo ngadto mismo sa lalaki. Magpadumdum. Naasay mga inahan nga bunyagan sa insakto sa tinuod nga apelyido sa maong bata. So naayamahan nga maghangyo nga pwede ba nga ipasunod nako ang atong anak sa imong apelyido. Naasay mga amahan nga dili magduwa-duwa, yes. Although doon ay mga formalities nga angay nga sundo niini, no? Pananglitan formal nga pag-communicate, no? Ilabi na sa mga bata pa, no? Maabot ang panahon nga dili pwede nga inahana magapadala sa hangyo nga ipasunod sa apelyido sa amahan. Ilabi na kung majority age na ang anak. Nganuman, kay majority age naman siya, na siya kagulingon nga wisdom. Ilabi na ang kahimtang, ang status niya. Kinanglan gyud nga mahuwasan siya, ma-relieve siya sa mao nga ignonta kanang stigma silbi nga nahimo siyang usa ka illegitimate child. So magpadala sila ya i-recognize dayon diretso sa amahan, no? Kana mga circumstansya part nga kabahin sa pag-support, automatic na mag-support kay gi-recognize good. Gi-recognize good. Now, kung panalitan, dili man mo support. Muna ng panahon nga pwede magdemanda,
no? Pwede nga ato ka ng Panginoon through sa korte, no? Mangayo ta og support gikan mismo sa amahan. Now, ang akong advice mao nga sa mga amahan nga may pagka maldito, evasive sa imuhang responsibilidad isip usa ka amahan. Ang akong advice mao nga filean nato siya sumbong sa korte. Support support ang atong pangayoon. Diha delikado ang amahan. Ilabi na kung arang-arang ang trabaho sa amahan o niya evasive siya sa paghatag og support ngadto mismo sa anak. Basin og mudiman ang inahan, no? Nga saktuon ang pangayo ang pagpangayo og support gikan mismo sa amahan nga naglikay-likay sa paghatag og support ngadto mismo sa anak. Panalitan karon, bank manager ka, dako-dako ang sweldo. Okay? Nakapaanak ka pero evasive ka sa imong paghatag og support ngadto mismo sa illegitimate child nimo. Makadiman ang babae, no? Makadiman nga ang iyang sweldo pangayoan og dako-dako nga pahak share silbi. Unya ang korte ang mag-decide na na. Pangatan-o na dayon ang mao nga bank manager nga pila ba sweldo nimo. Pila ba imong kinahanglanon? Ang primero ang panginahanglanon sa bata. Ilabi na kun ka eskwela. Unya dili basta ga eskwelahan ang iyang pasukan niya. Adto siya sa liseo, adto siya sa Xavier, adto siya sa COC o dili ba ilabi na ako na nakapasar sa scholarship program adto ditong Dapitas, Manila. Magastuan gid siya. So dito pangutan-on man na siya sa huwes, pila ba income ni Moloy? O pila ba gikinanglan? Kay imong anak ko, o to mas Manila ga eskwela, imo gining suportahag sakto. Boarding house, transportation, meals. Kwenta-kwenta gini tamang ginawa. Ay nagpabuta nga makaso ka. Ay nagpabuta nga madala ka na dito sa korte. Ang imong pagabuhaton, voluntaryo ka na lang. Oo, nga mangayo ko sa kalatang katas, himuon nimo nga tulo. Siya nga nung tulo man Kalimot ka ba di ay? Nga love tagog ka. Di ba nagpasabot ng tulo kalata, I love you? Ay, kapadungog-dungog. So, maulugar na ang linudangan or mahibo nga efekto, no? Katungdanan magyud sa mga kalalakinan nga mag-support ay pagpasagdi ang inahan mismo. Ay pagpasagdi. Dili biya kabugtian og sapi ang pagpangga, pagmahal sa inahan ngadto mismo sa mga anak. Nya ikaw ngani, wa ka man mag-apong ngani pagpadako sa mao nga anak, unya di ka pagyud mag-support wa ka kuya diha. Sa ingon na lang ang sitwasyon. Aron nga walay daghang langas, dili ka mo moabot dito sa korte. So, hatag ka. Sir Frank, magkapainahan sa bata nga to sa maunane, no? Susito, mas ko wala pangalan sa man sa bata sa birth certificate. Bisan pa, usually kung illegitimate child, di maging automatic mabutang ang ngalan sa amahan kay illegitimate child man. Pero kung legitimate, automatic yun na. Now, in kaso og musugot ang amahan, nga maingon ang amahan, way problema, gamita akong apelido. Ang magakitabo, ang birth certificate nga naa sa local civil registrar, pwedeng mausab. Ang entry diha, ibutang na dayon ang pangalan sa amahan. And so after that, pwede na dayon ang anak makagamit sa apelido sa amahan. Mao ka na ang kakitabo. Okay? Sige, gikan na maayong hapon, Sir Frank, si Mardon Malilong. Usa nga ni ko katulong ga, sa mana? Kang, Ma'am Elizabeth, dali sa dere. Dere sa sulod. Hanap-hanap nga, di ka na ko makita. Thank you, Sige, thank you. Ingon sa ma'am. Oo. All right.
Sige. Oy, naminom manggaling si Ma'am Elizabeth na magipadala ni mo dire. Thank you, no? Og na apod-apod mapud siguro ni akong mga kauban. Ingon mi na nakapalangga. Ay, naunsa di ka? Oh, kadyot lang ha. Gikan ni Marlon. Gikan ni Laagan nga angkol. Uy, lain sa ni nga ngalan, Laagan nga angkol. Kadyot lang ha. Numino magaling karon si Ma'am Elizabeth. Thank you sa imong gipadala, ma'am, no? Be? Murag sigurado gid ni nga kuan. Pang timo-timo. Laagan nga angkol. Bag-o niya. Oh, Laagan. Kol, ikaw ha, Laagan kay ka ha. Niay mo dito, Laagan nga angkol. Noda Berita Sir Frank. Ang line na to ng access number 0917-704-3210. Ha? Sige. Adot lang ha. Hapit sani? Noda Berita Sir Frank. Hapit na end ang maternity leave sa ako ang misis. Matod sa HR, to be advised na lang daw kung nusa siya kabalik. What if dili na siya pabalikon? Unsay pwede namong buhaton? Mudangop kagyod dinhi sa libor. Oo. Pila ba karon ang number of days sa kuan? I think 60 days, no? 30 days before sa birth, and then another 30 days after sa birth. Murag doon na nga ni bagong balaod nga more than 100 days ang total. Di lang ko aware na ini. Pero kung panalitan na on the guise of maternity leave, unya dili kadawaton, naay problema. Naay problema ni ini. Magkakaso ta, nining kalakiha nga nag-maternity leave that is allowed under the law, no? And then gigamit kini nga pasumangil sa management nga dili kadawaton, naay problema nini, magkakaso gyud. Oo, kay basin og mutantamount ni for illegal dismissal. Unsa pa man lugar ang ato itawag na. Di ba? So maabot ang kaso diha mismo sa labor. Unsa man, what if di na siya pabalikon, unsay pwede namong buhaton? Diretso ba sa dole? What ay laing nga kadaganan except dole. Except dole. Hantod nga moabot ta diha sa Regional Arbitration Branch. Ang bot na ko ipasabot nga human sa Sina, sutoy yun Kaya dako-dako ning nga kaso part. O dili siya pabalikon. Sumusaka na dito sa Regional Arbitration Branch. Mo nang gihinganlan nako nga arbitration. Kay dito mura na nig fiskaliya. So kaso gyud kay for what reason and what is the reason behind on that? Ngano nga balibaran man siya nga good faith man ang iyahang pagbiya sa dili pagbiya kundi pag-leave sa kompanya tungod kay siya manganak. Og ang permiso kon maternity leave gi-allowed kana sa atong balaod para sa atong mga kababayenan. What is the problem? Mao na ang resolbahon. Dili unta magdaghan kining klase sa mga employers nga ingon ni ana. Ang uban maluoy pa mangani, pwede ba nga murag masakiton ka pa mangani og dagwa isa ka balik trabaho, balik lang din ni sunod semana kay atiman na sa nang imuha nga mo kana mo kini nana ba? Nay uban ingon na pero lahi sa ning imong gipresentar nga problema, Mr. Laagan. Oo. Madako ni mabasin og makasuhan pa ang tag-iya sa maong kompanya.
Thank you, no? Suroy ni Libs. Lain nga pangutana. Suroy ni Libs. Sir Frank, pila kahay magasto aning lost title sa yuta? Gamay raman siguro. Gamay ra siguro. Kay more on documentary malani. No? Primero, magpabuhat ka og affidavit lost title sa maong yuta sa abogado. So kana magpreparar ka og kwarta nga ibayad para sa maong affidavit. Okay? Og human ana imo nang iduso ditong dapita sa registrar office o register of deeds. Ang head ang maisip na to nga head of office ang gatawgon na murag register o registrar's office, no? Dito ipasa nimo ang affidavit of lost title. Ang prayer nimo ni ana is the reconstitution of the lost title. Mao kana ang magakitabo. At the same time, kung maingon ang abogado nga para gyud madali ni moagi ta sa korte para ang korte mo ay mag-order sa registrar's office o register of deeds, orderan na sila sa pag-issue og bag-o nga titulo in the absence sa lost title. Mahimo sabna siya. Oo. Pero na may uban nga labi na langanon, no? Kaya bawa ka na sa gobyerno. So, ang atong mahimo, last recourse is to file a formal petition for the reconstitution of the new title, of the lost title. So, i-state na nimo dito, dili man ni adversarial nga maong sistema kay lost title man eh. So, mga ikag-order gikan mismo sa korte, aron nga ang korte taga mo issue order sa Register of Deeds nga ihatag na paghimo ka moglain nga titulo kay luoy ning tawhanan nawala yang titulo kay gibaan o unsa pa ang rason. Okay? Sige. Ang tana si Suroy ni Libs Motovlog. Asto di kon primero diri sa ta direkta kay tanaw nimong development. Tanaw nimong development diha sa ROD sa Register of Deeds o gibali-bali ba ang inyong affidavit of the lost title nga inyong pangayo, no, nga natural ang prayer nila recovery or reconstitution issuance of the new title mao gyapon, no, mao gyapon in kaso nga mura o gabinulakbol ang opisina ang in charge ni ini nga siging mag-unya-unya, no, nga murag di sila ganahan kay way padanglog nga gihatag nimo, so pwede ka na dayon mudangop magpatabang ka sa abogado and that is another fees nga maisip na to nga ihatag kay hago bi ang abogado na pagpreparar sa mga papilis. Gawa sa pagpreparar sa papilis sa sinugdanan lang pag-prepare nimo sa ibuhang pleadings sa petition for the recovery of the lost title or issuance of the new title, no? Kana lang unya dayon magastuhan ka gyud kay ipa-print pa na kana lang pag-prepare part kay ako man na very taxing because ang utok ba ito ang gagamiton ni ana. Okay? Sige. Sir Frank, matud pa ni Oliver Ampong. Sir Frank, Nuda Veritas, di ba sir if mga langyaw ang mobisita sa Pinas kay free visa man sila o muduaw dire pero akong pautana naa ba sila'y limit sa pag-stay dire mga kuan? Depende na sila, no, ng mga visa. I think i-state diha ang number of days.
di lang ko mahibawan palitan og turista ni sila, no? Panalitan og mga dili terorista kundi turista panalitan ni sila magsuroy din sa Pilipinas. At least mahibawan og pila ka adlaw. Dili lang ako mahibawan pila gyud ang gi-allowed. Di ko lang mahibawan. Pero kini sila kay na may visa, monitored man ni sila. Monitored. Walay makalapas na ini. Okay. Sige, gikan ni Buraska Bataa. Dito lang ha. Asan na to si Buraska Bataa? May gapon Sir Frank na minaw na sadta sa mga legal aspects na imong ikatambag karong hapon na, Manfi Mundia. Manfi, may hapon. Kumustang panahon na to, Manfi? Dili ba init? Okay. Dirita sa pangutana, gikan ni katong ganina about visa. Buraska Bataan. Nuda Veritas, naay kumi, naay kumi og nagarasan among bunggo truck sa among silingan apan nagdumili siyang bayad kay dili man daw designated parking area ang giparkingan sa amuang sakyanan. Asa bako musumbong ani una sa barangay kapitan. Ayaw, diretso las pulis. Kay ang pulis, importante ka ng police report, ilabi na kung mag-claim ka o reimbursement kung sa insurance. Pangitaon man na sa insurance. So, kung naan na kompleto ga picture-picture diha, i-exhibit magana para reconsideration sa insurance agency nga maoy mag-abaga sa kagastuhan. Ayaw sa kapitan. Primero, ang kapitan, wala kay special skill by tugod niya na ilabi na ka ng mga kaso ngayon na dangop lang o diretso ka lang, diretso kas pulis kay ang police report gikinanglan ka na labaw sa tanan sa ato mga insurance agency. Gikan ni Septem Virgo. By the way, ang atong other contact number 0917-704-3210. Okay. Septem Virgo. Sir Frank, matawag ba nga grave threats ang giingon ni BP Sara sa na kung ipapatay siya kay naa siya kontak na sa tao aron na patyoning tulo-headed monster, three-headed monster, Bongbong Lisa Romualdez. Pwede ba makasuhan nga naa may kondisyon tong mga ingon niya nga ayha ra kung mapatay siya si BP Sara? Actually, kato nga mga istorya, bunga malanto sa iyang kaulit o kasuko. Sa akong tanaw lugar dili gito ingon nga horumentado na gid siya nga ang iya nga mga threats giapilan sa puwersa, ang iya mga threats giapilan sa kusog silbi para ma-initiate ang mao nga krimen. Sulti malanto niya. Ikaduha, di ta angay mabalaka. Kung ako'y presidente sa naso, di ko angay mabalaka. Nga naman, patay naman po siya. Kaya nangyyon siya, kung mapatay siya, sila na po ang patyon. Di ba? Unya, ang Department of Justice nga ni magtuon kung angay bang isumbong siya sa grave threats nga gihimo sa ato nga presidente sa nasod. Abi nimo, sa mga ordinaryo nga mga circumstances, diya sa ato mga silingan part, kanang mga pulunga sagad ng gakadunggan nato.
O kanang mga putang inang, kanang blank sing ina, nanabitaw. Oo. Na usually ato man ang isumbong kay talagsaw na madungog nato nga mga pamulong. Na siya sa outburst silbi, no? Sudden. Naapag yun sa ngit-ngit siya ga istorya. Wa may suga. Way suga nito mga panuna. Ngit-ngit. Pero naara nila kung daginuton. Pero malang gyapon. Kung gusto gyud nila, tipon-tipon na kanang mao nga mga charges ninyo, o i-impeach nga to ang Vice Presidente sa nasod. Kaya di man nimo sila individually or anytime makafile ka og sumbong ni Sara kung ganahan ka. No. Tipon-tipon na ninyo, ibutang ka na sa sako o niya dayon file ninyo og impeachment kay the only remedy for us to ask for immediate relief maura gyud ang paninguha nga mapasar dihang dapita sa House ang impeachment nga mga kaso. So tigom-tiguman na ninyo diha. Wa may makapugong. Free country man ta. Way makapugog ni ana. Okay, nalasige. Si Ma'am Faye, ako na ni-acknowledge. Suro Famtan. Na ay amahan jud. Kajot ha. Sa maniha. Na ay amahan jud dili makonsensya pamatuod ko ana. Uy. Makapamatuod ko no siya ha. Oh. Si Soro Famtan na ay amahan jud sir dili makonsensya makapamatuod ko ana. Kato sigurong anak. Dili suportahan way batasan nga amahan. Way batasan. Ang uban na grabe. Ako sa akong mga madunggan nga istorya, ang amahan ga resist kay dili kuno iyang anak. Oo. Mga tarungan gyud ang anak nga dili to iya kay po si trabaho. So ang luoy ang ginikanan. Sus kaluoy, bigyan sa kong apo. Uy, gwapo ra bagay kay sus naliwat man gini sa kong anak. Unsa ba di ka nang nimo Mrs. O kanang miss. Unsa ako ngayo kog support sa imong anak. Ingon na no. Ang nahitabo, ang ginikanan mo'y nag-support. Kadtong amahan sa bata, wag yun mag-support. Sige lang pa kurog-kurog sa sibod kay adik ma. Adik ma. Grabe sa ninyo eh. Nalasige. Good afternoon sir. Matod pa ni Soro Famtan. Sige, may kinakapaminaw ka kanunay da. Alright, Oliver Ampong Nalwal is watching. Si Ma'am Elizabeth Basilgo is also watching. Niabot ang imong gisugo dere. Salamat kayo, no? Kining na kapire Paris nini kumbati na. Sige. Adot lang ha. Dirita sa pikas kay basig dunay lain nga mga pangutana atong hatagan o pagtagad sa 0917-704-3210. Alright. Be, sa maniha, manpower malagi ni. Nuda Veritas, good PM, Manager Frank. As lang ko, doon ako'y gamay electrical project sa eskwelahan, manpower installation dire sa Kalanan. Mo ba? Ang total cost sa materials is 19,000. Tinuod ba 30% ra akong labor fee base sa materials cost? Wala ba koy to be honest no, wa koy hinanawan ni basin og gapataka lang. Oo, ang akong i-suggest nimo nini istoryahay ang principal. Okay, ingno nimo logi ka.
Nag-invest ka, mao ning cost nimo sa ibuhang materialis, hago pa nimo, gasweldo ka pa. Uya pila ra man ning 19,000, kuhaan og 30% man panlitan. Pila man na mabili nimo? Murag mabili nimo mga 12,000 na lang. Ug mao manggaling ning kalakiha. Imo ning i-refer sa principal sa mong eskwelahan. Ha? Gamay ra gud ni 19,000 nya kuhaan og 30%. Pila may gamay ra gyud ang imong makuha. Lugi ka nini. Kumao ning kalakiha. Karon ba sa kun nakabati? Withholding tax man siguro ang normal ini. Nga og 30%, grabe pud oy. O ako i-suggest pagkikitaing principal. Pagkikitae. Kung mahimo in writing ang imong reklamo para naa kay ma-review, no? Aron nga ang principal magduha-duha sab. Siya, oy, in writing magyud ni, paniguro magyud, kulbaan ta nini, kay basi magkakaso ta. So, paningkamuti, no? Paningkamuti nga madulan nimo ang principal, maubag kining balaod sa DepEd, thanks RRCDO. Wala ra bagay ko'y hanaw ni sir, pero ang remedy, usa sa mga remedy, para mahayag-hayagan ang imong hunahuna, mao nga mo dangop ka sa principal. Gusto gyud nimo copy furnish sa supervisor. Kini pon nga gapangayo og unsa man ni with receipt, pakitae do na bay resibo. Pakitae. Okay? Nala sige. Naduhan niya pagpadala o mamaora ning problema akong tanaw o mamaora. Sige, thank you so much sa imong RR, no? RRCDO. Mr. RR, ang imong remedy i-elevate ni sa hingtungdan nga opisina nga mao ang principal trabahoan ni, do it in writing and copy furnish sa supervisor. Just in case, for their information lang. For their information. Kay basin og ipatawag sila sa supervisor. Siya nga, 30% na ako ba diha? Basig mingon na ba? So para nga naay notice address to the principal, so naay copy furnish silbi sa supervisor, so magduha-duhan na din sila. Now, next time, siguro nimo ang kontrata diha mismo sa gobyerno. Kung mahimo, na siguro in writing na kontrata, dito i-state gayon para di ka magnganga pag-abot sa tukma nga panahon. Ha? Sige, Mr. RR, diyang dapita sa kalaanan. May hapon ninyo diha. Kanya ha? Sa paniuban. Okay. Dirita sa lain nga issue apart. Katong ganin nagsulti nako, no? Kanus aman ang tao nga dunay kaso, tawgon nato siya akusado or tawgon nato siya og respondent. Kini baylo-baylo lang ni siya part. Baylo-baylo, daghan pa sa ato mga kaigsunan ang wa gyud makasabot nini og may. Siguro dungog-dungog lang ba? Oo nga. Ay siya giakusahan, akusado siya, akusado. Nanalugar, no? Oo. Nya katong sa siya kay ko respondent. Di ba? Mao man niya ang sagad atong kakadunggan. Ang pautan na kanus ama nato kini matawag nga sipulano, maisip nga akusado or maisip nga respondent. Ako i-explain. Samtang ang kaso, no, naa sa fiskaliya sa prosecutor. Di ba padadaan ka og summon or sapoy na ibutang talang, no? Di ba? Within 10 days, kinanglan nga maga-file ka sa imong counter affidavit, and then attached to it mga ebidensya.
So, within 10 days, padala ka dayon sa imuhang reply or answer dito sa piskalya or sa prosecutor. Alright. Unsa may tawag nato? Is he an accused or he is a respondent? Kay sagad man nato na gakandunggan. No, defendant pag yun, no? Pero kung natong binisayo na, they are interrelated. Mag-agaw na sila tag sa part. Kini sila. Anong respondent. Kita may mata musulti, siya respondent ba? Respondent na siya ba? Oo. Yan itong usapan, abi ni Bubay, accused ka na siya, accused. Ang na kanus man nato siya matawag nga akusado o kanus nato siya matawag nga respondent. Diba? Alright, dirita sa respondent. Ang respondent, mao kadtong ipadadaan og notisya nga ipatubag siya sa charge nga naa din dapita sa fiskalya. So preparado na siya, no, sa iyahag maisip na to nga sinumbong balos din siya. Alright. Mao nang higayon na nga ato siyang tawgon og respondent, meaning ipatubag response sa sumbong nga naagahamyang sa lamisa ni prosecutor. Pagbasa sa prosecutor, mandato kana nila in order to ascertain nga naay probable cause. So ipatubag. Padadaan siya og sampuy na or sumon. Kini sampuy na og sumon, this is another story. Kini mga pitsi-pitsi man nga mga butang, nga kaybaw ko pipila nato nakasabot, kaybaw po ko nga pipila ka nato wa makasabot. So oras nga magpadala ka og response, naa ka na position paper, affidavit, no? Naa ka na ebidensya. Pagbasa nimo sa padadang gigus piskalya, abig patalaw ko ha, ni ana gi-prepare na ni attorney so and so, ipakita ko ni sa fiscal kay 10 days ra ba ang tagal. 7 days padto nako nan lugar. Ikaw tawgon og respondent. Sabtan ninyo, kano sa man matawag nato ang tao nga akusado. Okay? Kadiyot lang ha. Wala kadungog karon nanawag sa Congress si Martin Romales. Sir Frank Basin ang member sa Kongreso nakadawat na tingali ang uban sir sa funding sir. So wala kadungog karon nanawag sa Kongreso si Martin Romales. Funding? Di lugar ta kadungog. Uy! Noon sa di ka, kinang nga maminaw ka o mangutana ka sa imong kauban, pare-pare. Gi-releasean ka na pare. Nana ba? Karong Pasko, dagko na sila Christmas bonus. Gikan na sa funding sa speaker. Mao na kuno ni ang tradisyon. Dito na ko ni nasabtan part. Remember ni GMA? Nangatag siya atol sa Christmas. Pinaskuhan silbi kay mag-recess mo na. Before mag-recess ang Congress, ilabi na ang House of Representatives, magpila ang mga membro sa House. Nya pagbalik na gabitbit na nag-envelope, gisudlan of 500,000 at the time ni GMA. Karon kay at the time ni Tamba man. Pila kay hatag, no? Uy, dili na mahimutang congressman, uy. Di ba? Kay makadawat kagug ni ana, ingon ni ana. Diyot lang ha. Sir Frank Basin, ang member sa Kongreso, nakadawat na tingali ang uban sir sa funding sir. Di na to mahibawan. So anyway, balik ta. Asa na nga nita? Kano sa man nato matawag ang tao nga akusado.
kamo, kung doon na mo'y mga huna-huna, pwede sad mo magpadala sa inyong mga observation din, he. Nga, Sir Frank, naminaw ko, ang tao matawag nga akusado kung siya giakusar. Uy, mao ba din na, di man na mao. Diyan lang, ha? Dirita sa gipadala nga pautana. Good PM Manager Frank, in connection ni sa akong inquiry ganiha, nag-istorya namin ni principal, siya nag-offer ang materialis, 19,000, pero ang labor dili kuhaon sa 19,000. Doon na daw separate budget sa ako labor estimate lang nila ang 30%. Okay, 30% sa mao na ang mulugwa sa 30% sa 19, mao na dayon ang imong labor, ba? Kajut lang 30% sa 19,000 equals 5,700. Maoy akong labor according to principal. Sa to pa resolve na. Ay, naaraman di ay. Sige. Okay ka man na, be. Pila ba kaadlon yung trabaho? Nya electrical ni. Ay, delikadong trabaho ba? Magkumbitay ka ba di sa kisami? Nya, kung mag-short pants ka, wapay siguro makita imong itlog diha. Risgo nga itong trabaho diha. Sige. Mao na. Okay. Unsa man ni usa? Kung pananglitan mahalin ang yuta ug balay. Yun lang, ha? Nabasa ko na ba ni? Murag taon na galing ni. Ako lang ning reviewon kay api kita sa panunog oras, no? So, asa na nga nita? Sa akusado? Sa akusado. Alright. Sa akusado, kung i-akusar ka, unya na-file na ang kaso ditong dapita sa korte, mao na ng panahon na gi-accuse ka o akusado ka diha na sa korte. Diha sa lower nga level sa piskalya, gatubag ka pa, respondent ang atong itawag nimo. Nya pag-abot itong dapita sa korte, akusado ka na. Giakusahan ka na ni judge nga manubag ka, etc. Mo nagabasahan kas kaso. Kanang gitawag na itong arraignment. Kuha ninyo, nasabtan ninyo. Ang defendant, maumaora na sa respondent. No? Suknaon ka man. You have to defend yourself. Interrelated na ni sila. Ang akusado, lahi, take note, once the case is already filed in court, you are no longer a respondent of the case, kay ang imuhang kontra Republic of the Philippines na. Diha mismo sa Fiskalya, wa pa'y Republic of the Philippines. Wa pa. Pag-abot dito sa kining korte, pag-file, giakusahan ka na sa Republika sa Nasud sa Pilipinas, the state. Mao'y nag-accuse ka nimo. Sa to pa kung gi-accuse ka, akusado ka. Alright. Sige, wala natin kong panaduguras. Dini sa ato karong pagpanaguban sa ato nga tulumanon. O di man pwede mo maka-advance o padala sa inyo nga pangutana dinhi sa ato nga programa ang Nuda Veritas. Ni ato nga topic nga isgutan unya ni Ma'am sa alas 6 antak na sa kagabion dinhi sa Radio Ultra. Ang atong gusto nga muadtog langit maoy magkukom unsaon puy-an ang atong kinabuhi diri sa kalibutan. Atong balikon, ang atong gusto nga muadtog langit maoy magkukom unsaon puy-an ang atong kinabuhi diri sa kalibutan. Okay, kini karon alas 6 ang takna sa kagabion dinhi sa Radio Ultra uban ni Ma'am Curly Gualberto Suwan. Sa ngalan sa atong kuyog karong hapon na Ricky Langga, uban pod
ni Congressman Lordan Suwan sa District 1 sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, uban sa Padayon Pilipino number 1 Agas 1 member City Council sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, kami moingon makasaligtas Ginoo kay ang iyang plano puro maayo. Salamat ug maayong hapon. Greeting cards have all been